Lagot ang Nike, magiging shoe free agent na itong si Wembanyama sa susunod na season. Mapapaso na ang kontrata ni Wembanyama sa Nike sa October 2026 at magiging free agent siya na pwedeng makapirma sa ibang mga brand. Kahit na bago pa lang si Wembanyama sa NBA ay matagal na nagsimula ang kanyang kontrata sa Nike way back 2022 nung siya'y naglalaro pa para sa France. Ayon sa report, nasa $100 million na ang kanyang kontrata simula pa noon sapagkat siya'y nakatanggap ng extension noong 2023. Sa ngayon, kahit na mayroon ng logo itong si Wembanyama sa Nike ay wala pa po siyang kanyang sariling sapatos o yung tinatawag na signature shoe. Sa ngayon kasi siya ang mukha ng Nike GT kung saan ang mga sapatos doon ay mayroong edition para sa kanya mga idol kay Wembanyama. Pero yung sariling sapatos niya katulad kay Stephen Curry, kay Jordan, kay LeBron James, kay Kevin Durant, wala pa noon si Wembanyama. Kaya malaking opportunity ito para sa ibang mga malalaking brand sa Adidas, sa Puma, sa Anta, sa Li-Ning o sa New Balance. Siyempre, nasa finals ngayon itong si Wembanyama. Siyak na yung 100 million ay maliit lamang yan sa kanyang paparating na kontrata sa sino mang brand na mapupusuan niya. Siyempre itong Nike, hindi ito magpapatalo o offer ito ng malaking halaga para sa kanya. Hindi lang to kasi ngayon, future ang pinag-uusapan dito. Posible maging mukha itong si Wemby sa susunod na mga dekada. Maging karibal ni SGA. Kaya so far mga idol ay malaking isda itong si Wembanyama. Kaya magkukumahog ang mga malalaking kumpanya para makuha ito. Para sa inyo mga idol, saan kaya posibleng pumirma itong si Wembanyama? Sa ibang brand ba? O babalik ito sa Nike? I-comment lang. Hindi naman naniniwala si DeMarcus Cousins na mag-workout ang samahang Luka Doncic at Austin Reeves long-term para sa Lakers. Unang-una, nilinaw niya na deserving itong si Reeves ng max contract dahil magaling siya. Pero kung pag-uusapan ang partnership kay Luka para sa Lakers ay hindi po raw talaga ito mag-workout. Ito ay marahil ang dalawang player na si Reeves at Luka ay parehong defensive liability para sa kanila. Si Luka okay naman. Pero kung ilalagay mo rin doon si Reeves ay pareho na silang mahinang dumepensa. Bilang mga malalarong parte ng starting lineup, gusto mong magkaroon ng defensive statement para sa kalaban. Pero kung sakaling ganyan, ang iyong dalawang star player, walang depensa, aba mahihirapan ka. Kaya gusto dito ni Reeves na mayroong makakasama si Luka na magaling bumantay, magaling maglimita sa perimeter. Kaya definitely mga idol, pinupunto rito ni Bogey Cousins na hindi talaga mag-workout itong samahang Reeves at Luka dahil dyan. Eto pa, sa kung gaano raw maglaro itong si Luka, nasa kanya ang bola at ipapartner mo siya kay Reeves na playmaker din, magkakaroon ng problema yun. Dapat ang partner kay Luka mga idol ay yung high volume towy wings, yung 3&D, yung parabang mala Andrew Wiggins ang galawan, magaling dumepensa pero gumagawa ng pasabog sa looban. Dapat yun daw ang hanapin ng Lakers at hindi yung maraming playmakers sa kanilang kupunan sapagkat mahihirapan din naman silang gumawa ng play kung marami sila.